Nabisto ni Senadora Amy Marcos ang maling gawain at pandarambong na naganap sa kasalukuyang halalan. Sa isang press conference, ipinahayag ng senadora ang mga detalye ng mga umano'y illegal na hakbang na ginagamit ng ilang mga politiko at grupo upang manipulahin ang boto ng mga mamamayan. Ayon kay Sen Amy, may mga ebidensya silang nakalap na nagsasaad ng pagbili ng boto at iba pang mga uri ng pandaraya sa ilang rehiyon ng bansa. Kasunod ng kanyang mga pahayag, sumiklab ang galit at pagkabahala ng mga mamamayan. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong uri ng pandarayang elektoral ay may malalim na epekto sa kredibilidad ng ating sistema ng pamahalaan at demokrasya. Dahil dito, nagsimula na ang mga mamamayan at ilang sektor ng lipunan na magplano ng isang malawakang kudita, isang seryosong hakbang upang mapigilan ang mga hindi tapat na pamamaraan at tiyakin ang integridad ng mga susunod na eleksyon. Nais ngayon ng mga kritiko na magkaroon ng agarang imbestigasyon at pagsisiyasat sa mga aligasyon ni Sen Amy Marcos upang matukoy ang mga sangkot at mapanagot ang mga ito sa batas. Ang mga hakbang na ito ay may layuning protektahan ang mga boto ng taong bayan at tiyakin na ang bawat halalan ay magiging malinis at tapat. Habang patuloy ang isyong ito, umaasa ang mga mamamayan na magkakaroon ng konkretong aksyon mula sa mga otoridad upang matiyak ang isang malinis na halalan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So doon sa hearing na yun, may maraming mga butas na mga legalities na sinasabi ni DOJ Secretary Rimulya na walang karapatan ng ICC over the country but may karapatan sila over the individual. Yun po, maraming mga Pilipino ngayon ang naguguluhan kung ano bang ibig sabihin nito. Tama po ba itong pronouncement niya o ano ba? It's just a rhetoric, a play of words, what? Bahala sila kung ano yung kanilang napatunayan doon. Ang itatanong ko, meron tayong kasabihan nung magsalakot ka niya, basa na ang tuktok. Nung magsalakot, basa na ang tuktok. Di pa naman ho tayo magaling dyan sa mga ganyang klaseng Tagalog na salawikain, no? Ano ba ibig sabihin, no? I-comment nyo nga ho dyan sa baba. Nandun na yung nandun na yung matanda, nandun na yung presidente, kinuha na nila Ano ang benepisyo nito kahit na mag-hearing ka pa? Anong gusto mong palamasin? Para maghugas kamay ka? O para kunwari, lumitaw ka na sasakay ka? Nakala mo nagmamalasakit ka? Yun. Nako, yan ang problema. Yan ang problema para doon sa mga sumasakay dito sa issue ni Tatay Digong, yung mga talagang nagbibida-bida para mapag-usapan ng kanilang mga pangalan sa social media. Para saan? Para lumabas na yung tipong concern ka? Para saan? Nagigilty ba kayo dahil ang mga kamag-anak nyo ang gumawa ng ganyang klaseng katarantaduhan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alin doon sa mga nabanggit nitong si Congressman Rodante Marcoleta? Nakukonsensya ho ba kayo? Pero sa bagay, ika nga nila, meron pa rin naman kahit pa paanong ika nga silbi ang ginagawa na yan na investigasyon, na in aid of legislation. Para kumbaga, itong si Senator Bato de la Rosa, itong si former Chief PNP Oscar Albayalde, medyo magkaroon sila ng peace of mind pagka linapitan sila nitong si Torre, hindi sila basta-basta maisasakay sa eroplano, di ba? Kahit pa paano, di ba? Magkaroon ng sa bagay, malilinaw naman ho yung mga guidelines base sa ating saligang batas. Meron kang karapatan na kumuha ng iyong abogado, iyong manggagamot, di ba? Bago kayo dalhin kung saan pa man, dapat yung iyong mga karapatan, dapat galangin yan ng kung sino mang umaaresto sa inyo. Maliwanag pa ho yun Ngayon ho, tama naman siguro na wala na rin sigurong silbi yung investigasyon na yun. Kasi maliwanag naman ho ang saligang batas. Kaso ang problema nga lang,
dahil itong mga nasa administrasyon na to, talagang naglalaway ho sila na mapadala sa Netherlands itong si Tatay Digong. Kahit na alam ho nila ang tama, binaluktot ho nila ito para maiayon doon sa kanilang mga plano laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga. Oo. Parang Johnny come lately. Ganun lang yan eh. Okay, dito tayo sa Kung hindi sana eleksyon, di panahon ng eleksyon, baka maniwala ako. Maraming sumasakay. Maraming sumasakay dito sa Ang issue. dami siya kaya. Alam mo kasi yung Ang daming sakayan ngayon. Tama naman o itong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaliwat kanan na sakayan. Pero noong panahon na nagbubuntalan sila sa social media, nagbibirahan, itong mga to, tahimik tong mga to eh. Yung tipong pasundot-sundot lang sila. Ang kilala lang na ho natin maingay pagdating sa issue ng na to, nitong ICC na to. Yan sila Congressman Rodante Marcoleta. Yan si Senator Bato de la Rosa. Ano ho yan eh? Kumbaga kumaka na ho yung mga yan eh. Kaya kung ngayong mga panahon na to mag-ingay sila, hindi ho tunog namumuliti ka. Kasi noon pa man, talagang pinagtatanggol na nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama naman, yan mga kandidato na yan, itong si Tatay Digong Duterte, hinahamon nga nila itong mga di umanong biktima ng EJK. Kung talagang merong kaso, sampahan nyo dito sa ating bansa. Pag-usapan natin yan dito, haharapin kayo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para siguro mapahiya nila itong si Tatay Digong, ang nangyari ho, napahiya ho ang buong lahing Pilipino diyan sa ginawa na yan itong si Marcos Bangag. Ngayon, hindi pa nila ramdam. Siguro nasa Malacanang sila, akala nila kontrolado nila sitwasyon. Pero ngayong mga panahon na to, ramdam na ho natin kahit sa social media, talagang ang ating mga kababayan, pati yung mga hindi babad sa politika, nakikisangkot na dito sa ginawang kapalpakan ng administrasyon itong si Marcos Jr. basta ngayon, napakarami. Libre ngayon ang sakay eh. Yung mga Libre sakay, non-sectoral, libre sakay. gusto nila magkaroon ng sarili nila na walang politikong makisakay. Kaming dalawa ni Senator Ronasan, gumawa kami ng isang aksyon sapagkat ako, ibinabase ko doon sa tuntunin ng ICC. Meron kasing isang tuntunin sa ICC na ang isang NGO acting like amicus curiae, sabi nila, friends of the court, pinapayagan na magpadala ka ng saloobin mo, ng comment mo, ng critic mo doon sa pangyayari, at kung paano mo ipapahayag yung damdamin collectively or otherwise. So gumawa kami ng nag-launch kami ng isang online signature questioning the processes starting from the issuance of warrant of arrest, the service of the warrant of arrest, and then the ultimate abduction of the president, which are within the core of their own provisions ng Rome Statute. So, nandun, pinadala namin, pero bago namin ipadala yan, merong online sa signature. Apat kami doon, hindi ko alam kung nailagay na yung mga ibang pangalan. Na sinabi ko doon, I'm not doing this as a senatorial candidate. Sa Pilipinas. I am doing Yan ang mga nakakabilib. Diyan ho tayo bilib sa mga kandidato natin. Sa totoo lang pati doon sa mga nagdaang rally para sa pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. Diyan ho tayo bumilib sa kanila. Hinuhubad ho nila, every time na magsasalita sila dito sa issue na to, hinuhubad ho nila yung kanilang pagiging kandidato. Hindi kagaya ng mga taga-alyansa. Lagi ho silang play safe, iwas pusoy pagka ito pinag-uusapan dahil kagagawa ng kanilang pinuno, yung kapalpakan na yan. Pero yung ating mga kandidato, ito ang maganda dito sa mga to. Ito yung nakakabilib. Kaya ho nilang isang tabi yung kanilang pagiging kandidato para sa kapakanan ng mga Pilipino. Dahil hindi lang ho tayong mga nasa Pilipinas ang nagbukang tanga dito. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW. Pagka nakikisalamuha sila sa ibang nasyon, sa iba't ibang dako ng daigdig, nakakahiya ho ang ginawa ng administrasyon na to. Wala hong mukhang maiharap yung ating mga kababayan. Anong meron sa Pilipinas? Yun ang tanong.
meron po tayo nakakausap ng mga OFW eh. Siyempre, nakikipag-ano tayo sa mga yan. Nakikipagkwentuhan tayo. Di ba? Yung iba daw pagka tinatanong, ano na lang eh, I don't know na lang daw ang sagot eh. Pero alam nila yung nangyayari sa ating bansa. Pero dahil kahihiyan ang ginawa ng administrasyon, di ba? Ano na ho, hindi na ho sila yung tipong hindi kagaya nung panahon ni Tatay Digong. Kahit di nila tinatanong, no, Pilipino. I'm Filipino. I am Filipino. Di ba? Ganun nung panahon ni Tatay Digong. Kasi talagang, ika nga, nayanig ang international dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung dumating siya. Pero dito, kinahihiya ho ng ating mga kababayan. Hindi yung pagiging Pilipino. Yung naging desisyon ng administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Pero yung pagiging lahing Pilipino, ewan ho natin kung anong ginawa ng administrasyon na to. Ewan ko ba? Dinaan kasi sa puro pulburon eh. Doing this because as a Filipino and for the country at large, hindi ko matanggap na mangyayari ang isang kapwa Pilipino, lalo pa nga ay naging Pangulo ng ating bansa. Eto, sa tingin nyo ho ba mga kababayan, ako sigurado ako kahit hindi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nangyari yan, magsasalita yung mama na yan. Sigurado ho tayo dyan. Kahit nakalaban sa politika, magkokomento at magkokomento yan. Kung anong sinasabi nila dyan sa mga interview na yan, yun pa rin ho sasabihin ng mga yan. Kasi yung mga kandidato natin, consistent. Hindi ko kagaya ng mga taga-alyansa. Pagdating dito sa mga ganitong klaseng usapin, tikom ang mga bibig nila. Dahil mahalaga sa kanila yung pagkakapanalo nila kesa doon sa dignidad ng ating bansang Pilipinas, ika nga, lahing Pilipino. Etong mga to, kahit sino, kahit nakigawin pa kay Marcos Jr. yan, kahit siya na ang susunod na idala sa isang, kunyari, idinala siya sa Amerika dahil meron siyang contempt case doon. Di ba? Magkano yung contempt case niya doon? Daang milyon ho yung ano niya doon contempt case niya eh. Di umano kung di tayo nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Kung wala, di wala. Pero di umano, meron tayong nabalitaan ganon. Halimbawa na lang, wala na siyang ganon. Halimbawa, meron siyang contempt case sa Amerika, dinala siya doon siya diniti sa bagay. Contempt case naman pala, may kaso naman pala Hindi naman pala siya inaano May kaso ba siya doon? Biglang ganon Mahirap na, baka sabihin, nagpapaka tayo ng fake news dito Nagtatanong tayo, halimbawa lang si Marcos Jr. Binitbit siya, linitis siya, o kung may kaso naman siya doon, may linabag siya doon, di ba? Bahala siya doon. Ano ka nito ba? Di ba klasyo sa tingin mo natin, itong administrasyon na to, ano na to? Ika nga nila padapit hapon na to. Kailangan sa amin dalawa nitong si Sir Marlon, magbabayad na kami ng ng utang namin dito kay Madam Pamela. I-ready mo na. Sir, i-ready mo na I-ready. Ako, magre-ready na ako. Tansa sa ganong proseso. Sapagkat sabi ko, natatandaan ko yung presidente ng Russia, si Vladimir Putin. Nauna pa siyang nakatanggap ng warrant of arrest. At ipinadaan din sa Interpol. Si Benjamin Netanyahu ng Israel, ganoon din ang nangyari. Nauna pa rin nakatanggap ng warrant of arrest. Through Interpol. And tanong, bakit itong dalawang leader na to hindi nahuhuli at ang bilis namang nahuli ng ating dating Pangulo? At ang matindi dito, itong si Prime Minister Netanyahu nagpunta sa isang bansa nakasapi ng ICC. Yung Hungary. Anong ginawa ng Hungary? Wala na ho siya sa wala na ho siya sa Israel. Nagpunta ho siya sa isang bansa nakasapi ng Israel. Nakasapi ng ICC. Hindi pa rin siya dinakip. Ano sabi nung tagapagsalita ng ICC? Isinuko ng bansa nyo si Rodrigo Duterte. Anong warrant? Walang kwenta ang warrant to Paris namin. Ang nangyari, sinuko ng administrasyon ni Marcos Jr. itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun yung katotohanan doon. Hindi sa diffusion notice. Hindi. Yung sa commitment sa Interpol. Kasinungalingan ho yun. Third world country tayo? Ganon. Isa yun siguro.
Pero ang pinaka-importante, walang isa man sa mamamayan ng Russia at Israel ang ginustong makipagsabuatan sa ICC. Hindi nila siguro kayang tanggapin na ipagkanulo nila ang isa sa kanila. Yun. Yun. Oh, nanlaki ang mata mo ngayon. Nanlalaki yung mata ko. Kahit ako, nanlalaki yung mata ko eh. Pambira talaga to si Condante, oh. Ibang klase. Ha? Matagal na malaki. Oh. Naisip mo ba yun? Yan ang sinasabi ko. Maaaring third world country tayo, but higit sa lahat, higit pa roon. Higit pa roon. Kahit third world country tayo, kung nalalaman natin at nandito sa damdamin natin ang pusong Pilipino Yo! na hindi mo ipagkakanulo ang kadugo mo, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Hindi ho mangyayari yun. Yun ho ang isa sa pinakamalaking pagkakamali nitong bangag na to. Itong si Marcos Jr., yung ginawa ho niya kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun ang pagsisisihan niya habang buhay. Hindi ho si Boying Remulla ang presidente. Hindi ho si John Vic Remulla presidente. Hindi ho si Gibo Teodoro ang presidente. Hindi ho si Risa Hontiveros ang presidente. Sa ayaw sa gusto mo, sa'yo babagsak ang sisibran. Sa ayaw sa gusto mo, ikaw ang kaisa-isang presidente na nagsuko ng sarili mong kadugo, kapilipino, sa banyagang korte. Ikaw yon, Marcos Jr. Kung ang ama mo bumaba sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang kurakot, nakilala bilang diktador, ikaw nakilala ka bilang weak leader at kaisa-isang presidente na sinuko ang soberenya ng Pilipinas sa isang banyagang husgado. Di ba? Banyagang korte. Yan ho, yung dalawa na, mag-ama nga di ba? Talagang gagawa sila ng kabalbalan. Kung itong si Tatay Digong, kilala bilang merong napakalupit na political will. 'Di ba? Kilala bilang isang leader na talagang pagka nagtrabaho talagang lahat sa sagasaan niya. Anong mga elitista. Magbayad kayo ng mga tax nyo. Ngayon ho, masasaya yung mga bilyonaryo eh. Very accessible daw itong si Marcos Jr. kayong mga wow. Kasi yung Interpol hindi naman niya kayang mag-serve. Kukuha pa rin siya ng counterpart dito. Pero merong isang nagsabi, I am not going to assist the ICC in any form, in any shape. Ano ba sinabi yun? At yun na nangyari. Nakasulat yun eh. Nakasulat. Yeah. September 2023. And I expect my cabinet to do the same. May slice video ako doon. Kaya nga, bakit nga ganun? Kaya nagsalita nga ako sa kabanata nung kagabi. Alam po ninyo ako sa nangyayari po sa bansa natin. Parang gusto ko na po at talaga nagugustuhan ko na nababarkada po ako sa mga sabungero. Naku po. Naku, yan ang nga ba sinasabi natin. Para narinig ko yung speech na yan Noong dumayo sa Northern Luzon itong si Condante, talagang live natin pinanood yung speech niya. Parang narinig natin to. Nakatingin sa akin ang mga... Hindi sa pinopromote ko yung sabong. Sapagkat alam naman ninyo bawal sa akin ang sabong. At hindi ako marunong magsabong. Kaya ko lang nasasabi ito. Dahil ang lahat po ng sabongero, meron silang natatanging kaugalian. Isang ugali na dapat sana ito ang taglayin ng mga public servants. Oh, ano yun? Yung isang salita. Correct. Bakit po? Correct. Hindi ba sinusulat yung pusta po? Hindi po nakasulat yun Hindi nga po sila magkakilala. Nag-memorize. Yun lang na. Pagkatapos, sesenyas lang po ng gano'n. Ganun lang. Pag natalo, bigay. Di ba? Pero, yung kanilang senyasan na yun, bagamat hindi na-reduce in writing, pinangangatawan na nila. Yun po ang kailangan ng isang lingkod bayan. Yung mga Kristo ng sabungan. Kaya sinabi, gagawin ko nga niyang 20 pesos per kilo ng
Bigas. Nangyari po ba? O sumagot lahat ng mga hindi po. Paano tayo ngayon? Sino po bang team ang pipiliin ninyo ngayon? Dito tayo sa kampanya mo, balik tayo. Yung iba nandoon kasi tinaon daw yung mga tao pumupunta doon sa gathering ng kabila ng admin dahil tinaon din na nagbibigay ng mga ayuda. Nangyari sa akin yan sa Iloilo. Dahil nga Ang babastoso no? Ang babastos. Alam na nila na meron talagang merong rally na gaganapin dahil ka nga naman kalaban sa politika, i-utilize nila yung yung mga ayuda. Di ba? Para walang magpunta doon sa mga rally ng ating mga kandidato. Magkagayon pa man, sigurado ho tayo 100% yung mga pupunta sa rally, yung mga pupunta dyan sa mga ayuda-ayuda na yan, ang iboboto pa rin yung ating Duterte candidate. nababalitaan ko na tinatapatan ng ayuda, sabi ko doon sa coordinator ko sa Iloilo, ang mga ayuda ka ako usually ginaganap sa umaga between 9 to 10. So pilitin mo ka akong makapagano ka ng tao alas 4 para malayo. Hindi, alas 4 yung aming event. Meron din gumawa ng 2 AX, tinapatan 2. Tsaka gustuhan nila na mabawasan Ang tao. ng marami yan ng tao. Halimbawa, kung ang expected ko 5,000, baka 1,000 na lang. Ibig sabihin, nakuha nila. Kasi hinahati nila. Mahati nila. Pero, awa naman ng Diyos. Kahit na tinapatan ako ng 2 AX kabila, yung 6,000, 6,500 nandun pa rin. Itong ayuda, nung dineliberate nyo sa Kongreso, na kung saan hindi ka pinapasalita, ilan ba talaga itong ayuda natin? Kasi ang dami pa nga, AX, AKAP, ano pa ba ito? Maraming ayuda pero yung inimbento nila, yung pinaka more recent, yung AKAP, wala yung sa NEP wala yung sa National Expenditure Program. At maski nung i-deliberate namin yung NEP nanggagaling sa Executive Department ito yung magiging batayan ng aming pagsusuri. Hanggang pag ito'y nasuri namin, magta-transition ito into a GAB, General Appropriations Bill. So wala sa SANEP, hindi rin namin nilagay sa GAB. Bakit nung naging GAA, ba't nandun na yung AKAP? Ito yung pinoproblema namin. Nagkakaroon ng milagro pag nagkakaroon sila ng BICAM report. Ito yung kino-question na. So, mula doon sa 4 na forma ng ayuda, naka-invento uli sila ng bago, kaya naging 5. Ano nga itong 4? Yung kauna-unahan, yung 4 keys. Ito yung Pantawid program. Hindi pa rin wala ito. Andyan pa. Hindi, nandiyan pa rin yan. Pantawid. Filipino Pantawid Program. Whatever, 4 na P, 4 Ps. Merong MAIP, ito yung pampagamot. Pantawid Pamilya Program. Merong TUPAD, ito yung sa emergency na employment. Yung AIX, ito yung sa crisis situation. At saka yung AKAP. Wow, 5. 5. Magkano ang binudget ng Kongreso nito? Kung susumahin mo lahat yan, sa 2025 budget, aabot siya ng 194 billion pesos. Billion. Billion, ha? Billion pesos. Wow. Paano ang accountability dito? Dapat itanong mo sa kanila. Hindi sa... Wala ba nakalagay doon sa kwan? Ayun na nga mga kababayan, dito naman sa bahagi ng video natin na to. Meron akong gusto mo ipapanood na video sa inyo. Itong si Tatay Diggs, no? Ito malupit ho yung mga sasabihin niya dito sa video na to. Panoorin ho natin, pakinggan nyo ho at namnamin natin yung mga sasabihin ni Tatay Digong dito sa video na to. Gusto kong umiyak. Maybe when I say my farewell, if I get to live on the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo lang. 20 years is... Grabe yan, Mayor. And I don't think... My father was a governor twice.
mahirap abutin I niya. think, Mayor, you are destined for it. The love of That's pastor. It's only, Yeah. it could be only God's call. yeah. The love of the people that you've seen poured out on you and your leadership is really God's love, because you cannot see God. So He courts it through the people. So that is how God loves you. Kasi minsan wala kang kalaban, tapos kung may kalaban ka, ibabaon mo naman. And sometimes it's, if you look at it on a, but you know, proudness brings you nothing. You're being too proud, inordinately proud about ano. So you have to equate reality. Why? Bakit? And at the end of the sentence, it's always God. Panginoon. So Allah. You've been a good minister of God. Gusto kong umiyak. Napakaganda ho, no, yung mga tinuran itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa huntahan nila na yan, itong si Pastor Apollo Kibuloy, no. Talagang ano nga spiritual advisor, no, nitong si Tatay Digong, yan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung pinagkatiwalaan nitong si Tatay Digong, yang si Pastor Apollo Kibuloy, pagkatiwalaan din ho natin. Sigurado hindi ho tayo mapapahiya kung ipagkakatiwala natin ang ating mga boto diyan kay Pastor Apollo Kibuloy, ha. Iboto ho natin. Basta lahat ng kasama sa Duterte, suportahan ho natin dito sa election na to. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin itong interview nitong si former Senator Miriam Defensor Santiago, kaugnay dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Miriam Defense Duterte call him her best friend. Abogada, respetado, pagdating sa batas talagang isa ho yan sa mga tinitingala sa ating bansa. Pero tinawag ho niyang best friend itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan ho natin, alamin ho natin kung bakit. We have a question from Hi, ma'am. Earlier, you said may isang kandidato na tinignan lang ng tao patay na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!